Kasabay ng pag-usad ng panahon, ang hindi mapipigilang pagsulong ng ating bansa dahil sa tulong ng siyensa at mga makabagong teknolohiya. Ang mga ito ay siyang tumatulong sangayon sa layunin ng alyansa ng grupong haligi ng agham at teknolohiya para sa mga mamamayan. At para tuklasin ang mga bago sa larangan ng agham, makakasama po natin dito sa PTV News Center si Agham Party List Representative Angelo Palmones. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po at isang makaagham na araw po sa kanilang lahat. Sir, kamakailan po ay nagsagawa ng roundtable discussion ng DOST o ang DOST patungkol sa importansya ng human, machine and energy resources. Ano po yung reaction nyo dito at ano po yung maitutulong sa ekonomiya ng bansa patungkol sa diskusyon na ito? Napakababa ng investment natin as compared to other countries. Ang rekomendasyon ng UNESCO at least 1% ng ating GDP para sa research and development. Ang Pilipinas ngayon, ang ating investment, ang ating budget for research and development nasa 0.03 pa rin. So ang layo pa, wala pa nga kalahating porsyento. And that's translated to around 10 billion pesos sa ating budget. Pero ito po, tumaas para natin noong 2010, nung tayo unang pumasok sa Kongreso, by about 300%. Dahil nung pagpasok natin nasa mga 3 billion lamang po ang pondo ng DOST. Ngayong 2013 is 10.4 billion yata, kung hindi ako nagkakamali. So, roughly around 300% ang ating budget ngayon. But still, napakalayo po ito doon sa 1% na rekomendasyon ng UNESCO dahil at least dapat nasa mga 30 billion yan. Pero bakit hindi natin mahabol na itaas ito ng 30 billion? Kasi po, kulang na kulang tayo ng mga scientists. Ang rekomendasyon ng UNESCO, dapat meron tayong 380 engineers and scientists per million population. Pero ang Pilipinas po nasa 165 pa rin hanggang ngayon. That is as of 2010. And kung ikukumpara natin sa mga mauunlad na bansa, gaya halimbawa ng Singapore, ang Singapore nasa mga 4,600 scientists and engineers per million population. Ang Malaysia nasa mga 700 plus, Thailand and other neighboring countries nandun sa recommended level ng UNESCO. Tayo 165 pa rin. Kaya talagang napag-iiwanan ho tayo not only in terms of investment but even on human capital. Mababa din ang ating mechanization. Hanggang ngayon po, nakikita natin na ang paraan ng pagpapatuyo natin ng mga agricultural produce, gaya ng palay at mais, yun pa rin hong mahabang bilaran na kung tawagin natin ay kalye. So, mababa po talaga yung investment natin sa human resource at saka sa research and development. Yun lang po ba yung dahilan, sir, kung bakit medyo napag-iiwanan tayo pagdating sa agham at saka sa teknolohiya? Yung tungkol lang sa may mga kulang ng scientists at sa may investment? Yun kasi yung yung kasi yung minimum requirement para umusad ang isang bansa, kailangan magtaas tayo ng investment sa research and development. Kaya nga ipinapakita lamang po ng mga huling surveys ng competitiveness index ng sa buong mundo na yung mga mauunlad na bansa talagang mataas ang investment nila sa research and development at pagde-develop ng kanilang human capital in terms of science and engineering. Sa inyo pong hanay, sir, sa may Agham Party List, ano po yung inyong mga ginagawa para makatulong dito at maiangat itong index na ito? Una, yun nga, sinisikap natin pataasin yung pondo natin for research and development. Pangalawa, ini-introduce na natin ngayon yung mga bagong karir na dapat tahakin ng ating mga kabataan para mapalakas natin o mapataas natin yung population ng scientists and engineers natin. In fact, pagpasok natin ng Kongreso, saka lamang po na-introduce ang BS Meteorology. Tayo po ay isang bansa na dinadalaw ng napakaraming bagyo taon-taon. Archipelagic po tayo, napakalawak po na ating coastline, mahaba po ang ating panahon ng tagulan. So very logical sana na matagal nang na-introduce po ang karera ng pagdidevelop ng meteorologists so that we can capital on this kind of blessings na meron ho tayo. Marami tayong bagyo, marami ho tayong ulan, malawak ating karagatan, ang ating coastline. So dapat ho, nagdi-develop na tayo ho ang nagdi-develop ng mga automatic weather stations, tayo nagdi-develop ng mga Doppler radar, pero ang nangyayari, transfer of technology lang ho ang nangyayari sa atin. Tagabili lang ho tayo. Samantalang dito sa atin tinitesting nung mga mauunlad na bansa, yung technology na kanilang nadidevelop.
So yun ho yung gusto nating ma-address. Pangalawa, we believe that by developing a stronger culture of science among the youth, mapapaunlad ho natin ang mapaparami natin ang bilang ng mga gustong kumuha ng mga karera na may kinalaman sa science, technology, and engineering. Kaya nga dito sa K+12 na inihintay ho nating mapirmahan ho ng Pangulo, yung enabling law, naipasok natin ang isang section na kung saan yung ng science, math, engineering, and statistics, section 8 yata ito, kung hindi ako nagkakamali, ng K+12 bill, papayagan na po silang magturo sa mga public and private elementary and high school nang sa gayon, ma-improve natin o ma-address natin yung gap ng kakulangan ng mga science and math teachers sa elementary and high school. Napakahalaga ho kasi na ang bata sa formative years pa lang, nadidevelop na yung kanyang interest sa science at math. Yan po ang sekreto ng Singapore, yan po ang naging strategy ng Thailand, at ng marami pa hong mga bansa. Kaya nga sinasabi ko, hindi naman natin kailangang i-reinvent pa ang gulong. Kopyahin na lang natin kung ano yung ginawa ng ibang mga mauunlad na bansa in terms of investment sa research and development, at yun hong ating patupad nang sa gayon, makahabol po tayo sa kanila. Sir, sa inyo po bang obserbasyon, maraming mga estudyante ang promising na maging mga scientists in the future? Meron, I have to admit, napakababa pa rin. Kaya nga kung konti ho mga kumukuha ng mga engineering course. Dito ho sa Pilipinas, agricultural country tayo, pero ang kumukuha po ng agricultural engineering, napakababa. Ang bilang po ng ating entomologists, ang huling entomologists at saka mga soil scientists natin, agricultural country tayo wala pa hong 1,000. So, doon natin makikita ng interest ng mga kabataan, wala talaga sa science and engineering courses. So, yun yung kailangan nating i-develop, yun yung kailangan nating i-increase yung kanilang motivation so that magkaroon sila ng interest na magpursu ng mga ganitong karir. In fact, yung iba, pag tinatanong mo, bakit, anong gusto mong kunin? Gusto ko mag-masscom para walang math. Di ba? Gusto ko mag-law para walang science. Ang hindi natin naintindihan, masscom, law, and other courses, lahat ito may application po ng math at saka ng science. Because anything that happens around has the application of science and math. So, yun yung gusto nating ipamulat sa ating mga kabataan. At sabi ko nga, sa magulang na nakikinig ngayon, imulat natin sa mga kabataan na ang science and math are exciting subjects. Huwag natin sabihin na, anak, mag-aral ka ng science, mag-aral ka ng math, kasi mahirap yan. Diyan ako bumagsak. Pagka ganun ho yung mindset na itinuro natin sa mga kabataan, talagang matatakot po sila sa science at math. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na sinabi ninyo. At sana po maraming mga estudyante ang ma-encourage na kumuha ng mga science-related courses pagdating sa kanilang kolehiyo. Maraming salamat po, Sir Angelo Reyes. So, Sir Angelo Palmones. Salamat po, at muli po ang agham ay number 95 po sa inyong mga balot.